inuman, di ba? Wala tayo sa swimming, wala tayo sa kung anong party, di ba? Kapag kasi mga ganitong mga Holy Week, di ba talagang dati lumang buhay natin pandalas tayo sa kung ano-anong mga agenda natin, ano. Pero salamat sa Panginoon ngayon po ay naging iba na. Ayan. Dahil po yun sa ating Panginoon. Ayan. Glory to God po sa bawat isa. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon, Lord. We worship you. We glorify your name, Ama. Lord, patuloy, Panginoon, na kami po ay patuloy na lumalapit, dumudulog sa iyong presensya, Panginoon, Lord. Mangyari nawa, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa, Lord God, na naririto. At ang kalooban mong ito, Panginoon, Lord God, ay maghari, Panginoon, sa amin pong mga puso, Panginoon. I-align mo po, O God, ang amin pong mga kaisipan, Panginoon, Lord God, at ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong Espiritu, Lord God. Maranasan namin, Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Let the healing, Panginoon, Lord God, in Jesus' name be upon us, the revival, the deliverance, the illumination of your word, Panginoon, be upon us. Ikaw ang patuloy, Lord God, na makita. Itago mo lamang po ako, Ama, sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ako po ay nagpapakababa, Panginoon. I admit, wala nga po ako amang magagawa, Panginoon, kung kami po ay hiwalay sa iyo, Lord God. Kaya naman, Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso, Lord God. Kung may nakikita ka man, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, sa amin pong puso, anumang bahid, Lord God, ng karumihan, anumang bahid ng kasalanan, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, Panginoon, Lord God, patuloy na binubuksan namin ito at pinapapasok ka. Dalisayin mo nga po, Ama, ang amin pong mga puso, Panginoon. Tuluyan kaming ilubog sa iyong kabanal-banalang dugo at matanggap namin, Panginoon, Lord God, ang kapangyarihan mo, Panginoon, Lord. In Jesus' mighty name, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mapagpalang gabing ito. Ano man, Lord God, ang mapag-aaralan namin, mapagbubulayan, Panginoon, ay ito nga po, Panginoon, ay nanggaling po, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon. At ito po ang pinahintulutan mo, Ama, na marinig ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo ko po, Panginoon, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Pasensya na po kayo talaga pong kasi po namin ngayon. Prayer night po. Ayan. Po tayo po ay humantong na po sa atin pong pag-aaralan. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay the willingness of heart. Ayan. The willingness of heart reveals lordship. Ayan. The willingness of heart reveals lordship. Ayan. Ito po ay may pinagkuhaan po ako na tatlong teksto po natin. Madadaanan po natin yan mamaya. Ano po? Pero sa ngayon po, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ano po ba para sa atin ang kahulugan ng willingness of heart. Baka kasi lagi lang bukang bibig natin ay willing, ano po, pero wala naman yung heart. Willing lang, wala naman yung heart, di ba? So kaya po dinugtungan ko po ito ng the willingness of heart at dinugtungan ko pa po ng reveals lordship. Ano po, baka po kasi yung willingness ng puso natin ay hindi naman na-i-reveal or naiipakita ang atin pong Panginoon o ang kaharian ng Panginoon o ang kalooban ng Panginoon. Ano po? So ang willingness of heart po ay hindi lamang po siya simpleng gusto ko. Kapag sinabi mong gusto mo, desire mo lang yon, ano po, pero hindi siya willing. So ang willingness of heart, ito po ay yung hindi lang siya simpleng gusto ko o okay lang sa akin. Ano po? At 'di ba naririnig natin 'yan kapag halimbawa, pwede ka bang mag opening prayer? Ay opo, okay lang po sa akin. Pero yun ba ay ginusto mo lang o yung talagang puso mo ay inilaan mo doon kasi magkaiba ng resulta yun. Magkaiba ng resulta. Ano po? Iba yung pinakang magiging come up nun. Ano po? So ito po ay kusang loob na pagsuko ng puso sa kalooban ng Diyos kahit may kahirapan man o sakripisyo. So, yung pusang loob po na sinasabi ng willingness of heart, ito po yung sinasabi natin na voluntary response.
Kung tayo po ay madaling mag-response pag tayo nagagalit, dapat mas madali tayong mag-response kapag kapanawagan na ng Panginoon. Yan po ang lagi nating lagi nating yang isipin, lagi po natin yang desisyonan na, 'di ba, pag may naka-offend sa iyo, ang dali mong mag-response, 'di ba? Pero sa kapanawagan ba ng Panginoon, ganun ka rin ba kadaling mag-response, 'di ba? Voluntary ba ang response mo? Kasi pag sinabi pong willingness, hindi po yan pinipilit. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay gagawin ko kasi kailangan eh, wala na kasing tatayo. Ayan. Okay, sige, kailangan ako na lang, ganon. So, hindi po yan pinipilit, hindi dahil kailangan, at lalong hindi dahil napilitan, dahil ikaw lang ang in-schedule, di ba? Since lahat naman po tayo dito ay familiar na sa mga ministry like this, ministry, kaya po ito po yung flow po ng aking teaching, wala naman po yata siguro ditong first timer, So, pag sinabi pong willingness of heart, hindi yan napipilitan, hindi dahil sa medyo mahihiya ka dun sa leader mo, kaya mo gagawin yon. Voluntary response mo dapat yan sa Panginoon. Ang i-reveal mo dapat lagi sa response mo ay kung sino yung lordship mo. At willingness ay hindi pinipilit, kundi dahil pinili yan ng puso mo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, not reluctantly or under compulsion. So ginagawa mo dahil gusto mong sumunod sa Diyos, di po ba? Hindi dahil napilitan ka lang. At syempre, pag sinabi pong willingness of heart, mga kapatid, ay dapat meron dong readiness to obey. Di ba? Pag nga sabi ko kanina, ang desire ay ginusto mo lang pero wala kang action doon. Gusto mo lang, pero hindi mo naman dinidesisyonan na mag-take ng actions doon. So dito po, tayo po ba mga kapatid ay meron ng willingness of heart? Nakakakitaan ba tayo ng readiness to obey? Ayan, hindi lang feeling, dapat may kasama siyang action. Diba? Lord, gagawin ko to kahit hindi madali. So sabi nga sa Exodus 35 verse 21, whose heart was stirred and whose spirit was willing. So ibig sabihin, kapag willing ang puso mo, gumagalaw ang buhay mo. Amen? Nakakinig na ba kayo? Nakakita na ba kayo ng buhay pa pero parang patay na? Alam mo yun? Hindi dahil literal na siya hindi dahil literal na siya bedridden. Kundi parang, alam mo yun, parang walang pinatutunguhan ang buong maghapon niya. Hindi siya naging productive. Sa atin po, kung tayo po'y mananampalataya na hindi tayo papayag na ang buong maghapon natin ay hindi naging productive sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Kasi kung willing ang puso mo, dapat buhay ka, gumagalaw ka. Hindi yung parang patay ka lang or stroke faith. So yung willingness of heart din dapat po ay may kahandaan po tayo. At ito po ay ang pusong-pusang sumunod sa Diyos kahit hindi madali. Dahil, sabi ko nga, siya ang Lord natin. Kapag po tiningnan natin sa spiritual, ang willingness po ay hindi lang po yan attitude. Di po ba? So, ito ay ebidensya kung sino ang Lord ng puso mo. Ayan. Kung willing ka, si God ang Lord, di ba? Pero kung resistant ka, sarili mo pa rin ang nasusunod. So, makita po natin dito na mahalaga po ang willingness of heart dahil po tayo ngayon ay nasa Holy Tuesday. Holy Tuesday. So, gusto ko pong i-connect ito sa sa paggunita po natin sa ginawa ng Panginoon sa krus. Bakit napakahalaga ng willingness of heart sa krus? Baka po tayo ngayon ay mabigyan ng kaliwanagan or enlightenment. Kailangan po nating maging willing po ang ating puso. Dahil po mahalaga po 'yan sa ginawa po ng Panginoong Jesus sa krus. So ang krus po kasi ay resulta po 'yan ng willingness ng ating Panginoong Jesus. Hindi po 'yan pamimilit ng Diyos Ama sa kanyang anak. So hindi inagaw ang buhay ni Jesus. Ibinigay po niya ito kasi willing po yung puso niya. May kapangyarihan naman siyang tumanggi may karapatan naman siyang umiwas, pero pinili niya ang krus dahil sa willingness ng kanyang puso.
Amen. So doon pa lang po dapat alam na natin. Lagi nating sinasabi, salamat Panginoon sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, kami po ay naligtas. Kami po ay iyong pinatawad. Pero dapat ang response mo, willing ang puso mo. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi po napipilitan. Ito po ay kusang ibinibigay. Kasi po, ang willingness ni Jesus ang nagbukas ng daan ng kaligtasan natin. Amen. Kung si Jesus ay hindi willing, walang krus. Di po ba? Walang kapatawaran. At lalong walang kaligtasan. Kaya napakahalaga po ng willingness of heart. Ang willingness po ni Jesus ang naging tulay para tayo ay maligtas. At sa krus po, mga kapatid, nakita ang pinakamalinaw na sinasabi niya, not my will, but yours be done. At meron po itong sacred moment na pangyayari. Ito po yung time na naandun po siya sa Garden of Gethsemane. Hindi itinago ni Jesus ang kanyang nararamdaman eh. Alam kasi niya ang pagdadaanan niyang sakit. Alam niya ang hirap. Pero pinili pa rin niya ang kalooban ng Ama. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bago po tayo pumunta sa pinakang umpisa natin, nakaset po ba ngayon yung puso mo na willing ba talaga yung puso mo ngayon na tanggapin ang kanyang salita? Masakit man po ito o pagpapala ang dala sa iyong buhay? Same response pa rin ba na makikita ang lordship sa buhay mo? Amen? Kasi mababaw man ang atin pong pag-uusapan ng willingness of heart. Pero ang kalaliman nito ay depende sa pundasyon ng iyong pananampalataya. Amen po. So dito, pinili po ngayon, ang pagpili ba natin sa lahat ng ating mga ginagawa ay willing ba ang puso natin or dahil familiar ka sa ating ginagawa dahil may online tayo? Ay may online, may kasali ako dito naka-schedule, di ba? Ang willingness po ay hindi kawalan ng takot din o sakit, di ba? Ito ay pagsunod kahit may takot po tayo. Ang krus po kasi ay naging modelo ng willingness para po sa atin. Hindi lang si Jesus ang may krus. Tayong lahat po ay tinatawag rin. Kaya nga may mga sakripisyo tayo minsan na kahit ang bigat sa atin pero pinipili nating mag-obey sa Panginoon. Bakit? Kasi yung puso mo hindi mo maisarado sa Panginoon eh. 'Di ba? Hindi mo maisarado once na tinanggap mo ng totoo ang ginawa niya sa cross of Calvary. Hindi yan magsasara. Hindi yan magsasara sa gawain ng Panginoon. Hindi yan magsasara para maglingkod sa Panginoon. Hindi yan magsasara para magbigay ng papuri at pagsamba. At hindi po magsasara ang puso natin para patuloy po tayong manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Amen po. So yan po yung willingness of heart. Ayan, dako po tayo sa atin pong pinakang main topic. Ano po? Ayan po, yan. Ang pinakang teksto po natin dito po sa umpisa po ay, wait lang po ha. Medyo namamatay lang po yung iPad ko. Ayan, wala na. Ayan po, namatay yung aking iPad. Ayan. Yan. Sabi po dito, maraming Kristiyano po ang nagsasabing, kilala ko si Jesus, ayan. Pero hindi naman makita talaga sa pamumuhay, Pero ang tanong dito po ay, nakikita ba ito sa willingness ng puso natin or nila? Diba? Dahil ang tunay na lordship po ay hindi nasusukat sa salita, kundi po sa pagsunod. Alam niyo po, ang dali pong makapeke ng salita eh. At minsan po tayo po ay nagagawa po natin yan. Alam niyo yun? Lalo na kapag po tayo Kristiyano, ang dali po nating makapeke sa totoo lang kasi hindi ka pag-iisipan ng marami na ikaw ay ganun pala. Iba yung sinabi mo sa ginagawa mo. Pero ang Panginoon hindi po natin yan mapepeke sa lahat po ng ating mga ginagawa at sinasalita. Bago pa lang po natin bigkasin, alam na po yan ng Panginoon kung totoo po at gagawin po ba natin. Bago mo palang bigkasin, opo, Sis Bebs, ako po, okay lang po sa akin. Maglalagay ng schedule, opo, Sis Bebs, ako po, ganyan. Bago ka palang umuo, alam na po yan ng Panginoon kung ano ang kababagsakan mo. Kung susunod ka ba o hindi.
ano sa punto ng buhay po natin ang nakapagpipigil sa atin, nakaka-control sa atin, nakakahadlang sa atin? Sa 30 to 45 minutes na tayo ay gamitin ng Panginoon. Pero 24 hours tayong merong buhay, ano po? Yung 30 to 45 minutes, minsan nga sa ating pananalangin 10 minutes, di ba? Ay ano sa punto ng buhay natin nahahantong tayo na umuo tayo pero yung salita natin ay nanatiling salita. Alam po yan ng Diyos. Ano po? So, at ang pagsunod po ay dapat na yun ang nangingibabaw po sa atin, hindi lamang pagsasalita. Dahil ang pagsunod po sa Panginoon, hindi naman yan nagsisimula sa kamay mo eh. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi naman yan nagsisimula sa paa mo kung saan ka pupunta. Alam mo po yun? Yung mga humahayo. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi yan nag-umpisa dahil ako ay nag-travel, pumunta dun sa lugar na yun dahil ginamit ko yung paa ko. Hindi po yun. Ang pagsunod sa Panginoon, kagaya ng pagbibigay, ang pagsunod sa Panginoon when it comes to giving, hindi naman yan nagmula dun sa kamay mo eh dahil meron kang nabinunot sa bulsa mo at ginamit mo yung kamay mo. Ano po? Ang pagsunod po ay nagsisimula sa puso na willing. Amen. Kaya ngayong araw po, haharap po tayo sa isang seryosong tanong. Ayan, seryosohan na po ano. Kung si Jesus ang Lord natin, bakit may mga bagay na parang ang dali mong magdesisyon para hindi sundin yung gusto niya? Ang dali mo magdesisyon. Ako, ano rin po ako dito, guilty rin ako dito. Diba? Pag yung tipong syempre, alanganin si budget ko, ang dali ko magdesisyon na next week na lang ako pupunta. Diba? Ang daling magdesisyon. Ang daling magdesisyon. Pero dito, sabi ko nga, ang pagsunod ay nagsisimula yan sa puso na willing. Ano po? So sabi po sa Lucas chapter 6 verse 46. Basahin ko po ha. Ayan, Lucas 6:46. Ayan. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. So ang willingness of heart, Lordship is confirmed by obedience, not confession. Hindi sapat ang tawagin mo, Lord, mahal kita. Lord, kailangan kita. Lord, susunod ako. No. Hindi sapat na tawagin mo si Jesus na Lord mo. Kailangan itong may patunay. Kailangan patunayan mo sa pagsunod. Kasi si Jesus nga pinatunayan kung gaano tayo minahal eh. Diba? So dito, makita natin, maraming nagsisimba, pero hindi sumusunod. Simba lang talaga sila. Maraming naglilingkod, pero may sarili po silang agenda. Ayaw magpasakop. May sarili po siyang agenda. Pero masasabi mo siya na naglilingkod. Lord, naglilingkod ako. Lord, I am your servant. Pero sa simpleng gawain, hindi siya nagpapasakop. May sarili siyang agenda. Alam mo po yun? Bago siya umuo, bago siya magsalita, alam din niya sa puso niya na hindi niya yun magagawa. Bakit? Kasi naglilingkod siya ng may sarili siyang agenda. So walang confirmation ng obedience. Confession lang ang nangyayari. Lordship is confirmed by obedience. Laging may confirmation ng pagsunod. Ano po? So, merong mga umaawit pero hindi surrendered. Alam niyo po yun? Umawit kasi feel niya. Kasi maganda ang ano niya ngayon, mood. Umawit kasi ang ganda lyrics. Ang ganda ng tugtog. Ayan. Pero, hindi surrendered heart. Alam niyo yun? Bakit hindi surrendered heart? Alam mo yung umawit siya ng hindi man lang niya na-surrender yung kanyang mga pinagdaanan bago siya umawit. Alam mo yung simpleng panalangin lang na ano. Tapos, may mga umaawit na may bit. Alam mo yung bit pa rin. So, ang problema,
confession without submission. Diba? Napakahalaga po ng willingness of heart sa confirmation po ng ating obedience. Kasi nire-reveal nun kung kanino ka nagsasubmit. Ang tunay na logic, nakikita yan sa willing obedience. Hindi perfect obedience, ano po, kasi hindi naman natin mape-perfect ang ating pagsunod. Si Jesus lamang po ang may perfect obedience sa kanyang Ama. Pero sa atin, ano po, bilang isang may willingness of heart sa paglilingkod, ano yung confirmation dapat sa atin? Ito po yung willing obedience. Willing ka dapat na sumunod. So, minsan, sa atin po, paano natin mako-confirm, di ba? So, tanungin mo sarili mo, may utos ba ang Diyos na alam mo na, pero di mo ginagawa? May mga time ba sa punto ng buhay niyo na nagbabasa kayo, tapos bigla na lang merong sitwasyon na naisip ka, pinapagawa na pala sa iyo yun ng Diyos. Susunod na lang, inignore mo, and then sumunod na araw, pagbabasa mo, pinapagawa ulit, inaisip mo na naman yun. Diba? So, asan yung confirmation doon? Nanatili lamang siya na binasa mo lang, na-reveal lang sa isip mo, pero wala kang obedience. Kasi bakit? Hindi naging willing yung puso mo. Ano po? So, may bahagi ba ng buhay mo na ayaw mong pakialaman ng Diyos? Ayaw mong pakialaman ng Diyos? Pero parang feeling natin, di ba, minsan, okay tayo. Pero pag dumadaan na tayo sa ligligan, alam mo yung ligligan ng sitwasyon, ligligan ng kayamanan, ligligan ng katawan, na may mga sakit na, parang feeling mo, parang ninanam mo yun eh. Ayaw mo munang ipakialaman ka ng Diyos eh. Parang feeling mo talagang nagdidig-in kang masyado dun sa iyong sitwasyon eh, di ba? Dahil kung may tinatanggihan po tayong utos, may bahagi ng puso natin na hindi pa talaga siya ang Lord. Kaya nga sabi ko mga kapatid, ang tunay na Lordship, nakikita ko yan sa willingness of heart to obey. Dapat may confirmation po kung sino yung Lordship natin, dapat nako-confirm po yan ng ating pong obedience. Kaya nga sabi nga, di ba, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. So yung po palang mga tao na hindi tumutupad sa sinasabi ng Panginoon, eh pwedeng sabihin ng Panginoon na hindi ako ang Panginoon mo. Sino yung tinatawag mo? Hindi mo naman ako ang sinusunod mo, di ba? So dito po sa 2 Corinthians, pangalawa po ang una po natin ay Lordship is confirmed by obedience, not compassion. So yun po ay nagmula sa Lucas 6 chapter 46. Pangalawa po, a willing heart is the evidence of a surrendered life. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So a willing heart is the evidence of a surrendered life. So dito po, ang acceptance po ng Diyos ay nagsisimula po sa willingness, hindi sa performance. Sabi po kasi ng Panginoon, kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang ating pong kaloob. Depende po yun dun sa ating willingness ng puso natin na tayo po ay makapagbigay. Diba? Hindi po sa ating performance. Ang willingness po pala ay bunga ng surrendered life. Hindi tayo magiging willing kung hindi ka surrendered. Amen? Ang mangyayari lang po nun, desire mo lang yun. Hanggang desire ka lang po. Kasi, kung tayo ay may surrendered life,
wala nga sa punto ng buhay natin na tayo ay hindi magiging willing. Sabi ko kanina, ano po? So kung ang puso natin ay surrendered, hindi na tayo nakikipagtalo pa sa Diyos. Hindi ka na maghahanap ng panibago pang mga shortcut. Ano po? Hindi ka napipili ng madali lang para sa'yo. Magiging willing ka kahit mahirap. Kasi that is the evidence of a surrendered life. Diba? Anong pagkakaiba ng unwilling heart at willing heart pag sinabi po nating surrendered life? Yung unwilling heart po, ito yung palatanong po ng, Lord, bakit ako? Bakit ako? Ang dami naman diyang iba. Hindi ba? Tsaka yung ano yan, yung mga unwilling heart na hindi surrendered life, ano po? Yung Lord, ayoko nito. Ayoko nito, hindi ko to kaya. Yan. Tsaka yung sasabihin ng iba na, Lord, iba na lang. Ako po, talaga namang napagdaanan ko lahat ito. Lord, bakit ako? Alam mo yon, bakit ako? Ang dami naman diyang iba, bakit ako pa? Ay, ayoko po niyan, ayoko dun pumunta, ang dumi-dumi dun sa lugar na yon, yun. Lord, iba na lang. May gagawin pa kasi ako, iba na lang. Yun yung mga unwilling heart. Yun yung ano, ang ipinapakita nila na ebidensya doon, hindi surrendered life. Unwilling po yung puso nila. Nawa po ay pumapasok ngayon sa inyo yung sitwasyon na alam mo yung parang ano yung nabubuksan mo yung nang malaki yung puso mo dahil lagi kang willing sa gawain ng Panginoon. Yan. At ano naman pag sinabing willing heart? Ito yung masasabi mo na Lord, kung ito ang gusto mo, sige po, gagawin ko. Ito yung, Lord, sige po, susunod po ako kahit po, alam mo yun, ganito. Kahit nga, minsan nga, hindi na nga dapat natin pandugtungan ng, pero Lord, ganito ha, susunod ako, pero ganito ha. Lord, susunod ako kahit ang hirap ng gagawin ko ha, Lord, susunod ako. Diba? So, dapat lagi lang tayong, Lord, kung ito po ang gusto mo, Lord, sige po, susunod ako. Lord, kahit mahirap. Diba? So, may mga tanong na minsan, hindi natin naiintindihan ang plano ng Diyos. Pero alam niyo po ba na ang laking pasasalamat ko po na hindi ko po naiintindihan ang plano ng Diyos. Kasi kung naiintindihan ko po ang plano ng Diyos, baka po ako'y nag-back out na. Kung naiintindihan ko po ang plano ng Diyos, baka po ako'y hindi nagsuko sa Kanya ng buhay. Kung naiintindihan ko po ang plano ng Diyos, baka po hindi ako nagkaroon ng compassion sa mga tao na alam kong salita ng Panginoon ang kinakailangan. Kasi kung naiintindihan ko yun, alam ko may pagdadaanan akong sakit. Alam ko may pagdadaanan akong sakripisyo. Alam mo yun? Kasi, salamat hindi ko naiintindihan. Sabi ko nga, bakit ko po nasabi ito na hindi ko naiintindihan ang plano ng Diyos? Kasi dumating ako sa point ko na, sabi ko nga sa inyo, yung willing heart, yung confirmation ng obedience natin. Dati po kasi, alam mo yun, Lord, susunod naman ako, pero bakit kailangan mo pang kuhain yung business namin? Susunod naman ako eh. Willing naman akong sumunod, pero bakit kailangan mo dumaan kaming mag-asawa na mawala ang mga business namin? Lord, susunod naman ako eh. Magpapagamit naman ako sa'yo eh. Pero bakit kailangan kung pumunta sa lugar na ito, na wala man lang akong kamag-anak dito. Wala magulang ko, wala mga kapatid ko, wala ang mga pinsanin ko, lahat. Kahit isang kamag-anak, wala ako sa lugar na ito. Pero bakit mo ginawa sa akin to? Willing naman akong sumunod. Di po ba?
Lord, susunod naman ako sa iyo eh, magpapagamit naman ako sa iyo eh, pero bakit kailangan pang tanggalin mo yung aking trabaho? 'Di ba? Pero salamat hindi ko nauunawaan at naiintindihan ang plano ng Diyos. Kasi yun po ay nanatili lang yung aking mga salita na yun, nanatili lamang yun sa sarili kong kaisipan. Pero wala yung willingness of heart ko. Sinasabi ko yun pero alam ng Diyos na hindi ko naman yung gagawin. Kaya darating sa punto na tinanggal niya sa akin. Alam niyo yun? Kasi alam niya eh. Dumating kami, nag-church kami dati doon sa lugar namin dahil meron kaming business na bigasan. Nagdo-donate kami niya mag-asawa ng bigas sa church. Pakain sa, doon sa mga, parang mga taga-riles. Ganyan. Pero akala ko kasi, yun na yung willing akong sumunod. Pero alam ng Diyos, bawat salita natin, alam niya ng Diyos. Kung kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Kaya magpasalamat ka kung di mo naiintindihan ang plano ng Diyos. Pasalamat ka dahil Diyos ang nagplano at hindi ikaw. Magpasalamat ka lalo kung dumaraan ka sa pinakamatinding may kinukuha sa iyo ang Diyos. Pero ini-insist mo na, susunod ako, nagpapagamit ako sa iyo, Lord. Nagpapagamit, maaring nagpapagamit tayo, pero hindi surrendered ang buhay mo. Hindi surrendered ang puso mo. Alam mo yun? Maaring dang join ka ngayon kasi namamahinga ka. Kaya kailangan mong mag-join. Paano kung dumating yung time na kailangan tumigil ka dun sa ginagawa mo para magamit ka ng Diyos? Gagawin mo ba? Paano kung sinabi sa iyo, okay anak, huwag ka munang pumasok ngayon. Eh kung Manila rate ang sweldo mo. Sinabi sa iyo ng Panginoon, ngayong araw na ito gagamitin kita. Huwag kang pumasok ngayon. Amen? Pero sa isip mo, Lord, willing ako magpagamit sa iyo pero sa ibang araw kasi ngayon po, ang dami kong tatapusin na trabaho eh. Alam ng Diyos na hindi ka willing. Sinabi mo lang. Pero without any confirmation of obedience. Sinabi mo lang. Hindi surrendered yung puso mo. Amen? Handa ba ikaw na sumunod kahit hindi mo naiintindihan? Lagi nating babaligtarin yung ating pong mentality. Mindset man din ba, mga kapatid? Mindset. Pag di mo naiintindihan, matuwa ka. Kasi naiintindihan ng Diyos. He is all-knowing God. Pasalamat ka, hindi mo naiintindihan. Kasi bakit? Hindi naman tayo ganun kagaling. At wala tayong magagawa. Wala tayong magiging result. Wala tayong, alam mo yun, wala tayong mapoproduce. Hindi tayo magiging productive sa gawain ng Diyos kung hindi ka sasamahan ng Panginoon. Amen. Kaya kung hindi mo naiintindihan, abay, praise the Lord. Hallelujah, Lord. Salamat. Gulong-gulo ako, hindi ko to naiintindihan. Pero salamat, ikaw nagplano nito eh. Papatianod ako sa gusto mo, Panginoon. Alam mo yun? Pangatlo po, bakit willingness of heart reveals lordship? Because willingness is tested in difficult obedience. Sabi po sa Lucas chapter 9 verse 23. Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So willingness is tested in difficult obedience. Ayan po, ito na naman po. Bakit palaging may hirap? Di ba? Bakit? Gusto ng Panginoon dun, sa kanya tayo dumepende eh. Kasi kung madali ang pagdadaanan natin, hindi mare-reveal ang lordship niya. Hindi mare-reveal kung sino yung Lord mo. Kung madali kasi ang pagdadaanan natin, baka ang na-reveal ay yung kagalingan mo. Baka ang na-reveal yung talent mo. Baka ang na-reveal yung pera mo. Diba? Pero salamat. Kung willing ang puso mo, tested na tested ka.
in difficult obedience. Madaling maging willing kapag convenient. Totoo yan. Ang dali mong pumunta sa gawain kasi may bala ka, may pamasahe ka, may pera ka, alam mong may pangsuporta ka. Ano po? Madaling maging willing kapag komportable ka. Amen? Ako po ay talagang naantig ang puso talaga nito. Napatotoo ko na ito dati. Ano po, nung first time po na ako po ay makilala ni Sis Bebs, ini-add po niya ako sa Woman of God. First time ko pong makinig doon. Alam niyo yung first time na talagang pinaghandaan ko, ano yung paghahanda ko? Umupo ako sa napakagandang upuan, may sandalan na unan. May merienda pa ako, ano po. Tapos sabi ko, wow, makikinig ako, mapapagpahala ako. Pero meron doon isang mensahera, hindi ko nga po kilala, hindi ko na siya nakikita sa Woman of God eh. Paputol-putol yung kanyang mensahe, pero sobrang na-bless ako. Hindi dahil sa talagang komportable yung kalagayan ko, kundi sa kalagayan niya. Ang hirap ng kalagayan niya eh. Tindera yata siya doon eh. Paputol-putol kasi may bibili. Ang hirap nang mag-focus ng ganun. Pero damang-dama ko kasi yung kanyang willingness ng puso niya na sumunod sa Panginoon, lalo't maghayag ng salita ng Diyos. At doon po ako tinamaan. Kaya nga sabi ko, kung ito man ay napakadaling mensahe para sa ating lahat, lagi nating naririnig, familiar ang willingness of heart. Depende sa pagtatama ng salita sa puso mo ngayon. Gaano kalalim ang pundasyon mo. Kasi kung ito maririnig mo na mababaw, pero ang lalim ng pananampalataya mo, aba, iba atake na to dali sa puso mo. Talagang grabe ang revelation nito sa'yo. Ano po? So, madaling maging willing kapag pabor sa'yo. Totoo yan. Ang daling maging willing kapag pabor sa'yo. Alam mo yon? Kapag pabor sa'yo na alam mo naman na may mapapala ka. Sorry po sa salita, ano? Totoo yan. Nararanasan ko rin yan eh. Ang daling maglingkod, ang daling mag-obey sa Panginoon pag alam ko may mapapala ako dito eh. Di ba? Pero ang totoo niyan, totoo ka bang na-tested? Totoo bang naging willing yung puso mo? Sabi ko nga, kita yan ng Diyos. Bakit? Ang tunay na test, kapag masakit na ang pagsunod. Alam mo yung parang halos lakarin mo na lang. Nakapanambahan ka lang. Alam mo ba yung parang feeling mo wala ka nang maramdaman dahil punong-puno ka ng sakit na nararanasan. Pero sumusunod ka. Kung naiintindihan lang po natin yung tunay na test, yung willingness of heart is tested in difficult obedience, baka lagi mong nanaisin na dumaan sa pagsubok. Kung nauunawaan mo talaga yung willingness. Bakit? Si Jesus kasi willing yung puso niya kahit napakahirap ng kanyang pagdadaanan. Pero pinili niyang sumunod. Ano po? Ang meaning doon sa binasa ko na take up his cross, simbolo to ng sacrifice. Simbolo to ng death to self at total surrender. Iba ito yung sacrifice na sinasabi ko yung tuwing Semana Santa, yung ibang halos, ano ba yun, inaano yung likod nila. Penitensya tawag doon, ano po? Penitensya. Hindi ito yung sacrifice na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga marami ang ligaw eh. Bakit? Kasi ginagawa nila yun pero hindi nga siguro sila nakapagbuklat ng Biblia. Salin-salin bibig na lang ba? Salin-salin bibig. At ang totoo nun, hindi naman willing yung kanilang puso eh. Parang naging ano na lang siya. Religiosity na lang, religious na lang ang nangyari. Ano po? Kumbaga parang nung time na yon, sinasaktan nila ang sarili nila. Ano po? Pero pagkatapos nun, alam ko yan eh, kasi naging Katoliko talaga rin kami naman. Kinasal nga kami mag-asawa sa Katoliko eh. At isa nga sa akin kung ano ngayon, dream yan. Makasal kami sa church. Yan. Ang bongga, no? Alam mo yon, nagparinig sa asawa. Hindi. Yung bagang ganon,
Alam mo yun, alam mo yun yung parang, ano, pagkatapos silang magpenitensya, dugo-dugo pa yung likuran nila, no? Pagdating ng gabi, tatagay yan. Kasi, ayaw nila sasabihin nila para di nila maramdaman yung hapdi, yung sakit, kailangan daw meron silang alak para madaling makatulog. Wala doon yung sacrifice na sinasabi. Alam niyo yung ginawa nila? Ang totoo, pangit man pong sabihin, binaboy nila eh. Binaboy nila yung obedience ni Jesus na sinabing take up his cross. Pero salamat sa Panginoon, wala tayo sa ganito. Alam mo yun, yung kaunawaan na lang natin sa ganitong mensahe. Na parang alam natin eh, nakaka-relate tayo eh. Sa salita ng Diyos. At yun ang lumalabas sa atin pong pamumuhay. Meron ba dito na naging Kristiyano na tapos sa kapwa niya ginawa yung mga ganun? Di po ba? Naiba ngayon tayo, di ba? Hindi mo masasabi na si Jesus ang Lord mo kung hindi ka willing mag-deny ng sarili mo. Ano po yung pagdi-deny? Ito yung yung pagdi-deny na hindi ito yung sinasabi na hindi ka naghihirap, hindi ito yung sinasabi na hindi ka nanghihina, hindi po ito. Ito yung pagdi-deny na alam mo yun na parang alam mo naman na para sa'yo pero kailangan mong kalimutan yung sarili mo para ibigay sa mas nangangailangan. Alam mo yun? Kung may nakilala kang gantong tao, bakit hindi mo gawing inspiration? Kung hindi man ganun kalaki yung kanyang ginagawa, kung hindi mo man mapantayan yung kanyang ginagawang ganoon, na pagsasakripisyo na dinidinay niya yung sarili niya para sa maraming tao, bakit hindi man lamang sa maliit na paraan? Diba, maipakita mo rin. Dahil hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki o kaliit ang ginawa mong sakripisyo. Ang tiningnan niya, kung paano mo ginawa yon. Willing ba talaga yung puso mo na ginawa mo yon? Diba? Kapag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, kahit masakit, kailangan mong gawin. Kailangan mong i-deny yung pride mo. Kailangan mong i-deny yung sarili mo na may nararamdaman ka pa rin sakit. Sabi ng Panginoon, na-bless ako doon sa spiritual mentoring nung mensahe po ni Pastor Jess at ni Pastora Liberty. Ano po? Unang teksto doon, sapagkat Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pangalawa, kay Pastora Liberty, magkasunod sila eh. Ano ba yon? Ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. So dalawa ang ipinapatungkol doon. Sa atin po, ang willingness of heart. Hindi lamang ito sa simpleng pagtugon natin. Alam mo kung paano yun? Dalawa ang hinihingi ng Panginoon. Magpatawad ka at humingi ka ng tawad. Magpatawad ka kasi pinatawad ka ng Diyos. Humingi ka ng tawad kasi inihingi ka ng tawad ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Di ba sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So bakit tayo bakit natin mas dadamdamin na tayo nasaktan? Kahit pa hindi yan full na pagpapatawad, humakbang ka, unti-unti, mapufull mo rin yan. Mabubuo mo rin yung circle. Alam mo yun? Imagine niyo yung chart, hakbang mo, 1/4 pa lang yung may shade. Pero dahil sa hinahakbangan mo, sunod na araw, iniluhod mo uli, nanalangin ka, naging 3/4 na yung shade ng forgiveness mo. Hanggang sa mabuo mo na yun. Ang ganda nung na yun nung teksto na yun nung sa spiritual mentoring. Inihingi tayo ng tawad ng Panginoong Diyos at tayo naman ay kanyang pinatawad din. Sa pamamagitan ng yung isang makasalanan, di ba? Alalahanin mo po ako. Sabi niya ganun. Kaya ibinigay ng Panginoon. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So hindi natin matatanggap ang totoong kaligtasan
kung hindi mo tutuldukan yan. Amen? Dapat willing ang puso mo, hindi napipilitan na magpatawad ka. Hindi dahil sa narinig mo ito, ay baka ako hindi mapatawad. Hindi, alam rin yan ng Diyos. Kailangan willing. Difficult nga eh. Kahit ang hirap sa'yo, dapat maging willing ang puso mo na gawin yon. At ito, magbigay ka. Sabi doon, sa deny yourself, magbigay ka. Willingness of heart is tested in difficult obedience. Hindi sinabi ng Diyos na magbigay ka kapag kumpleto ka na. Hindi sinabi ng Diyos na magbigay ka kapag may sobra ka. Kapag may sobra ka lang. Hindi yun. Alam niyo ba dito yung sinasabi ng Panginoon na willing kang mag-deny ng sarili mo? It will cost you. Ano mo yun? Parang may kakaibang sakit sa iyo pag ginawa mo yun. Pero, ang naramdaman mo pa rin ay kagalakan. Bakit? Yung puso ang nag-udyok sa'yo eh. Hindi naman yung kamay mo na gawin mo yun eh. Kaya, isa po mabuksan din po sa atin to. At kanina nga, kanina, sabi ko, Lord, gusto ko uling magbigay. Yung sabi kasi ni Sis Bebs, umpisahan mo kahit sa piso, umpisahan mo sa 10 pesos. Diba? Sa isang linggo, kumuha ka ng isang maliit na notebook. Umpisahan mo sa 10 pesos. Sis Beb, saan pwedeng mag-Gcash dito? Ganyan. Kaya nga kanina sabi ko, Gcash ako. ayoko sanang i-share. Pero, yun ang dating sa akin eh. Yun ang dating sa akin ng gawain natin eh. Hindi ko kailangan tingnan yung aming kikitain. Diba? Kung alam mo naman na sa pamamagitan ng piso, 2, 10 piso, kahit pa sa isang buwan, magbigay ka 10 piso, di ba? Kung alam mo naman at kung doon ka naman dinadala ng puso mo sa pagbibigay na ganun, bakit di mo gawin? Di ba? Bakit di mo gawin? Kailangan lang desisyonan mo na gawin mo. Amen. Difficult obedience nga eh. Abala ba sa'yo? Teka, kanino ba ako? Hindi. Ngayon Ito, ilan tayo? 18? Nawa, lahat. Makapagbigay po. Piso, 2. Bakit? Ito yung response mo eh. Naging willing yung puso mo eh. Hindi ko po kayo inuutusan. Hindi po ako namimilit. Sabi ko nga, ito yung magiging pundasyon ng pananampalataya mo. Mababaw kung sa tingin mo. Amen? Pero kung gaano ka inatake ng salita na ito, gagawin natin. Sama-sama tayo, di ba? Sama-sama eh. Sama-sama. Bakit? Kung doon sa 5 pesos mo, di ba, nakabless tayo ng isang mission, abay, ang laking pagpapala sa'yo, isang pribileyo sa'yo, na nakaambag ka sa pamamagitan ng 5 pesos mo, 10 pesos mo, di ba? Pasalamat, hindi pa nga ganun kalaki yung hinihingi ng Panginoon eh. Doon pa nga lang hindi na natin magawa. Di ba? Asan yung ating confirmation ng obedience? Sino ang nire-reveal doon na lordship? Sabi niya, reveal, willingness of heart, reveal lordship. Ito di ba kapag ikay may kaibigan, na magkikita kayo, talagang paunahan pa sa pagbunot eh. Ay, ako na, sister, ako na. Di ba? Di ba may ganun eh. Alam mo yun, tapos pag may humingi sa'yo, panood naman ako, di ba? Gayong panood naman ako. Pero ito na eh. Ito na yung sikreto eh. Ito na po ang sikreto para sama-sama tayong makatanggap ng kasaganaan ng Panginoon. Ito po talaga yon. Amen? Magbigay ka kahit kulang, wag mo nang salamat kulang kasi nakapagbigay ka. Kahit na kulang nakapagbigay ka, yun ang pasalamatan mo. Imbis na salamat Lord, kumpleto ang pera ko ngayon, makapagbibigay ako. No! Ito, baguhin natin. Lord, salamat nakapagbigay ako kahit kulang. Alam mo yun? Kung may putal ka, alam mo, hindi ko ngayon inaano, depende ngayon sa nare-reveal na kung sino yung Lord mo eh. At kita yan ng Panginoon. Kita yan ng Panginoon. Walang, alam mo sa lahat ng ibinigay namin mag-asawa. Hindi kami naghintay na kami susuklian. Ano po yung isang patunay, no? Nung kami nananaga ng mag-asawa,
Sabi ko sa asawa ko, pwede bang yung anak natin i-public natin at para lang mapag-aral ko ang aking mga pamangkin? Kasi nagka-college na ano. Uso po, alam niyo yun, ito ha, ang kahirapan, hindi totoo. Na pag pinanganak kang mahirap, pag pinanganak kang ang nanay mo labandera, pag pinanganak kang ang nanay mo magtitinda ng tinapa, ayun na rin ang ikaw paglaki mo. Hindi. Hindi. Depende sa kung sino yung Lord mo. Amen. Depende kung kaano ka ka-obedience sa Panginoon. Kahit hindi mo pa alam dati, hindi ko pa alam dati ang Bible talaga. Hindi ko pa siya nabasa ng cover to cover. Ang nabasa ko lang talaga is yung New Testament. Ano po? Pero sabi ko, lagi kong sinasabi, lagi kong dinideclare, Lord, ayoko na maghihirap ang amin pong pamilya. At ngayon po, pinatunayan ng Panginoon yon. Pinatunayan ng Panginoon. Alam niyo ba, dumarating ako sa punto ng buhay ko na ako'y nag-oopisina. Lumalabas ako every 12 p.m. Maghanap lamang po. Ayan, maghanap lamang po ako ng mapagbibigyan ng pagkain dun sa tabi ng katedral, ng simbahan. Makapaghanap lang ako. Alam mo yun? Yung hindi ako ganun kalalim dati, pero yun eh. Tapos dumarating ako sa point. Dumarating talaga ako sa point na susundan ko pa yan. Binigyan ko, kulubi, susundan ko pa yan. Yung asawa ko ganun din. Sa panganay ko ngayon, na-adapt ng panganay ko. Lagi niya sinasabi pa totoo araw-araw, Mami. Nakita ko si Mamang Nards. Sobrang tanda na niya. Yun yung tinutulungan dati ng daddy niya. Tagahilot, ano. Alam mo ba, lumalabas siya ng kanyang school. Hinahanap niya doon sa kalye si Mang Nards. Binibigyan daw niya ng 20, ng 100. Pinatunayan ng Panginoon sa simpleng 20 pesos ko na pag-aabot ko dati sa mga pulubi. Alam niyo po yun. Hindi 100-fold ang bumalik. Wala po akong pamangkin ngayon na hindi nakatapos. Padalawa na po ang aming abogado. Yung isa po kahapon po nag-take ng civil engineer. Lahat po yan. Napag-aral po namin mag-asawa. Alam niyo? Yung isa naman po is leader po siya sa ang laki po ng hinahawakan niya sa UK. Siya po yung pinakang head ng call center. Lahat sila salin-salin. Ngayon nawala ako. Hindi ko iniisip ang pagpapaaral sa aming anak. Graduating na ang aking anak. Accountancy. Wala kaming hirap. Hindi ko sinasabing dahil kami tamad magsuporta. Hindi po. Lahat yun flow ng Panginoon. Nagsimula lang yun sa 10 piso, 20 pesos. Yun kasi yung naging willing ng puso ko. At hindi ko pa nun alam na ibabalik yun sa akin ng Panginoon. Lalo na ngayong alam natin na ibabalik sa atin ng Panginoon, bakit hindi mo gawin? Amen po? Sabi doon, at sa amin po kasing lahi talaga ano, sa amin po, sa amin pong pamilya, ako lang po ang nakatapos. Mga kapatid ko po kahit high school hindi nakatapos. Pero lahat ng anak nila is degree holder. Hindi lang po basta nakatapos ng professional ano po, lawyer, engineer, ngayon naman po yung isa pharmacist, ang anak naman po namin is magiging accountant. Depende nga kasi yun sa willingness ng puso natin na ibigay. Huwag mo susukatin, hayaan mo, i-deny mo yung sarili mo. Basta, open mo lang. Hindi ko masyado ma-explain pero I hope po na nagagets na ano po. So dito, sinasabi dito na maghintay ka kahit nahihirapan ka din. Di ba? Yun po yung sinasabing tested in difficult obedience. Si Abraham, do you think po kung hindi po siya naghintay, meron bang Israel? Di ba? Nakaplano yun ng Diyos eh. Pero, naghintay pa rin si Abraham. Ngayon, sa atin pong paghihintay, sinasamahan natin ng willingness of heart to obey,
willingness of heart to surrender, di ba? Sinasamahan natin ng ganun. Hindi man tayo ang umani sa ating ginagawa. May mga anak po tayo, tandaan nyo yan. Hindi ka bibiguin ng Diyos. May mga anak ka, magkakaroon ka ng mga apo. Amen. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. Maghintay lamang tayo kahit nahihirapan. Amen po. I-reveal mo pa rin kung sino yung Lordship mo kahit inip na inip ka na. Amen. I-reveal mo palagi ang Panginoon. Wala kang i-reveal. Hindi mo kailangang ipakita ay ang galit mo. Hindi mo kailangang ipakita ang kahirapan mo. Hindi yan ang totoong pagre-reveal. Ang pagre-reveal po kung sino yung Panginoon na may authority sa'yo. Amen. Doon nasusubok ang willingness mo. Magiging willing ka pa rin ba kung ikay punong-puno na ng galit? I-reveal mo ay yung Lordship at magiging willing ang puso mo. Amen po. So may mga pinapagawa ba ang Diyos sa iyo ngayon na ang hirap? Mahirap ba? Alam mo yung parang gustong-gusto mo silang abutin pero alam mo hindi sila makaka-relate sa iyo. Pero gawin mo pa rin. Gawin mo pa rin. Sabi ko nga, i-set mo agad yung mind mo. Ang hirap nito, Lord. Glory to God. Praise the Lord. Kasi sa kabila ng hirap na ito, ikaw ang mare-reveal. Amen? So baka doon tayo sinusubok kung sino ba talaga ang Lord natin. Number 4, the greatest model of willingness is Jesus. Sabi po sa Lucas 22, verse 42. Ayan, sabi dito. Lucas 22, verse 42. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, ang greatest model po pala ng willingness of heart ay si Jesus. Yan. Hindi niya itinanggi ang hirap. Hindi niya itinago ang sakit. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Diba? Ang willingness ay hindi kawalan ng struggle. So dapat maging ahead na agad ang isip natin dyan. Na kung willing ang puso mo, dadaan ka talaga sa struggle. Kasama po yan. Ano po? Ang willingness ay hindi kawalan ng struggle, kundi ito ay pagsuko kahit may struggle. Kagaya nga ng Christ being Lordship. Kung si Jesus mismo ay nag-submit sa Ama, sino tayo para tumanggi kay Jesus? Sino tayo para tumanggi sa mga kapatiran na willing tayong ginagabayan? Diba? Binibigyan tayo ng opportunity para tayo makapaglingkod sa maliit na bagay. Ang tanong, willing ka ba? Umuoo ka ba talaga sa ating mga leader? Na willing ba ang puso mo? O umuo ka lang? Kasi biglaan. Alam mo yon? So, kung si Jesus nag-submit mismo sa kanyang Ama, napakahirap nun, di ba? Sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, sino tayo para tumanggi doon? Ang tunay na Kristiyano ay nagsasabi, Lord, hindi ko to gusto. Pero susunod ako. At doon makikita ang tunay na Lordship. Number 5, where there is willingness, there is true Lordship. Walang willingness, kung wala kang willingness of heart, wala kang tunay na submission. Ang submission mo, nakadepende rin lang yon sa season ng pakiramdam mo, sa season ng pinagdadaanan mo. Kung magaan ang pinagdadaanan mo, willing kang sumunod. Pero kung mahirap na ang pinagdadaanan mo, ini-ignore mo na. So, wala doon yung totoong Lordship. Amen? Walang submission, walang tunay na Lordship. Yung una, walang willingness, walang tunay na submission. At kung wala kang tunay na submission, wala ka ring tunay na Lordship. Kaya ang willingness ay salamin ng puso na may Panginoon. Ang willingness of heart, salamin po yan ng puso. Puso ng tao na may Diyos. So tanungin natin ang ating sarili, may area ba sa buhay mo na off limits
Si God? May off limits ba si God sa'yo? Sumusunod ka lang ba? Kasi madali ngayon. Ang gaan ng schedule mo, di ba? Hindi ko naman po ito inaano, alam ko, naunawaan ko naman po yung may mga nasa ibang bansa, may mga amo po, hindi naman po yun yung nais kong sabihin. Depende na lang po yun sa atin pong mga ginagawa. Tayo naman po ang nakakaalam noon, po. So, kapag mahirap, nagrereklamo ka ba? O sumusunod ka pa rin? Ang sagot mo dito ang magpapakita, sino ba talaga ang Lord ng buhay mo. So, mga kapatid ko, ang Christianity po, hindi lamang naman yan sa paniniwala eh. Hindi lamang naman yan sa pagsimba. At lalong hindi lamang yan sa pagiging mabait. Ay, mabait na ako compare dati. Ang Christianity po, ito po ay pagsuko ng buhay sa Lordship ni Jesus. At ang ebidensya po nun ay ang willingness of heart. Ulitin ko po Ang Christianity, hindi lamang yan dahil naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, tinatawag mo siya bilang Lord. Hindi rin lang po yan dahil sumisimba ka, may gawain ka, may mga ministry ka. At lalong hindi rin lang yan dahil mabait ka na ngayon. Ang Christianity ay ang pagsuko ng buong buhay mo sa Lordship ni Jesus. At ano yung ebidensya? Ang ebidensya po nun ay ang willingness of our heart. Amen po. Ayan. Salamat po, Panginoon. Ayan. Ngayon po, hindi ka lang tinatawag ng Diyos sa maniwala. Tinatawag po tayong lahat na tayo po ay sumunod. Hindi lang partial, kundi total surrender po. Amen. Hallelujah, Lord God. Ayan po. Hanggang doon lamang po at nawa po ay may mga insight po kayo. Mas maganda po na base po sa inyo pong mga nararanasan sa buhay, paglilingkod, hindi natin kailangan na maging dogmatic sa mga salita ng Diyos. Mas maganda kung ano yung revelation po sa inyo ng Panginoon kasi dito po tayo i-deal ng salita ng Diyos. Amen po. Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa pagpapala ng salita na amin pong tinanggap. Panginoon, Lord, wala nga pong salita mo na babalik sa iyo na walang bunga. Amen, Amen, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng mga kapatid ko na narito, Lord God. Panginoon, patuloy, Lord God, na ikaw ang amin pong Lordship sa buhay namin, Lord. Marami man kaming kakulangan, pero patuloy na humihingi kami ng paggabay mo at tulong mo, Panginoon, na malakaran namin, Panginoon. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng willingness of heart, Panginoon, na sa lahat ng mga sitwasyon, lahat ng iyong ipagagawa, matutunan namin, Panginoon, Lord God, na mag-surrender sa iyo at maging willing nga po ng totoo ang amin pong mga puso. Maraming salamat po, Panginoon. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, and back to you po, Sis Robilyn. Salamat po. Amen po. Praise God po sa buhay ni Sis Med sa napakagandang ibinaba ni Lord na mensahe ngayong gabi. Tinamahan din ako. Amen. Sabi nga po, the greatest model of willingness of heart ay nag-iisa lang po. Si Jesus lang po sa buhay natin. Ano po? Kaya dun po sa ating mga kapatid na mga may nagrema, pwede na po tayo mag-insight ngayon. Mag-grace lang po ng hands and then unmute. Amen. Amen po, Bro Fred. Amen, amen. Praise God. Mapagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid, brothers and sister, sa ating pong pastor, Pastor Rodel Bautista. Mapagpalang gabi po. Salamat po sa aking asawa sa napakagandang mensahe. Willingness of heart. Talagang grabe, tinamaan po ako. May tagpo po kasi sa buhay ko ngayong nakaraang araw. Talagang may pinaparating po sa akin yung Panginoon. May struggle po ako ngayon sa trabaho. Pero sabi nga
Napakabuti ng Panginoon. May revelation po sa akin yung Panginoon nung Sunday, sa church pa lang. Ah, Di ko alam kung ano. Gusto ko pong kanina gusto ko magpatotoo, kahit kahapon pa lang sa gawain ng men's, gusto ko magpatotoo, pero parang kinukundik ako, nagtatalo. Kaninang umaga, tsaka kahapon, glory to God. Kasi, nireveal sa akin ng Panginoon, na mag-pray daw ako ng 2:00 ng madaling araw. Kasi may hinihingi po ako sa Panginoon, Sabi sa akin ng Panginoon, maliwanag na sinabi sa akin. Pero hindi po yung mismong Lord ang nagsabi sa akin. Parang conviction. Ah, Parang may nagsasabi sa akin sa sarili ko na manalangin ka sa akin ng 2:00. Nag-set po ako ng oras nung Sunday ng gabi. Nag-set po ako ng madaling araw 2:00. Nagising po ako. Pero hindi ko po nagampanan, talagang sobrang pagod. Hingi po ako ng sorry sa Panginoon. At grabe po yung nireveal sa akin ng Panginoon. Kagabi, nung madaling araw, nanaginip po ako kasi struggle po ako sa trabaho. Gusto ko pong lumipat ng trabaho kasi hindi po pinirmahan yung kontrata namin. Parang nawawalan po ng gana yung mga katrabaho ko kasi nga wala kaming kontrata. Anytime na pwede kaming tanggalin, magkaroon ng problema, wala po sa amin kasi wala kaming kontrata po pinirmahan. At ilang beses na po ako kuha. Taon na, tapos i-atras. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya sabi ko nga sa boss namin, sabi ko, walang word of honor yung mga humahawak dito, yung subdivision, sabi ko. Kaya nga sabi ko sa officer namin, sabi ko, hindi na sila karapat-dapat pa naman. Grabe po yung sa akin ng Panginoon, yung conviction. Mali po pala. Yung napanaginipan ko po kagabi ay nagtatrabaho daw po ako construction, kasama ko si Federico, Si Federico po, kilala niyo po siguro yung nakasama natin sa church na asawa po ni Maripel. At nandun po yung foreman, yung engineer, at yung mga boss, nag-uusap-usap. Tapos sabi lang, sige, tuloy kayo. Magtrabaho lang kayo. Naglakad po kami papunta sa site, tapos nagtrabaho, umakyat sa at bigla pong nawala. At niremind po sa akin ng Panginoon na magpatuloy lang sa trabaho, Pero yung naisip ko dito sa formation namin nung kahapon ay iba po yung naisip ko. Talagang sabi ko, Lord, sorry kasi hindi ko nagawa yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Talagang marami pa rin kulang, at yung paalala sa akin ng Panginoon na ibibigay ko naman sa iyo. Totoo po, nireveal sa akin ng Panginoon. Pero hindi ko pa nagampanan. Pinapagawa sa akin yung Lord. Mas paigtingin mo pa yung pananalangin mo sa akin. Yung 3:00 mo, gawin mong 2:00. Nahirapan po ako. Dahil po sa trabaho ko. Pero yun nga ngayon na talaga na-ignite yung willingness ng aking puso. Yung pala desire lang. Dinidesire ko. May hinihiling ako sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, bibigay ko naman sa iyo. Ganapin mo lang yung pinapagawa ko sa iyo. Hinihiling ko sa akin ng Panginoon, 2:00 ng madaling araw. Napakabigat po sa akin. Pero ngayon po talagang tinamaan ako na wala palang mabigat sa Panginoon. At totally ngayon talagang naliwanagan ako. At salamat sa Panginoon kasi kung walang ganito at hindi ko lubos maisip na na yung asawa ko pa magbibitaw sa akin ng ganun.
marami akong naririnig na revelation ng Panginoon sa akin na nanggagaling pa sa mga no. Pero hindi ko pinapakinggan. Kasi po, may nag-offer sa akin na trabaho, no, 32,000 a month, libre kain. Presidente po siya ng agency. Kanina, pumunta uli rito. Binigyan po niya akong calling card. Dalawa po yung nagbigay sa akin ng calling card, magkaibang agency. At sabi nga sa akin, magsama ka pa yung katulad mo. Gusto ko yung pagtatrabaho mo. Sabi sa akin. Marami na akong sinabihan dito. Gusto nila rin. Pero iba yung inaano sa akin ng Panginoon. Hindi na-drive sa akin ng Panginoon. At ngayon ako naliwanagan na lahat ng nireveal sa akin ng Panginoon. Ngayon, lahat pumasok sa puso ko. At grabe yung ginawa ng Panginoon ngayong gabi. Salamat kasi totally naliwanagan ako. Na sabi ko kanina, inausap na ako ng commander namin. Kasi bala ko na sana mag-file ng resignation. Sabi sa akin, ano bang yung main reason mo? Dahil ba may kumukuha sa'yo? Nalaman pala kasi pininto rin ng mga katrabaho ko. Sabi ko hindi yun, sir. Kasi medyo magulo yung sitwasyon natin dito. Tapos may nag-offer sa akin na magandang sahod. Pero sabi ko nga, inaano ng puso ko, yung tibok ng puso ko, sabi ko dito kasi yung Sunday, free na free ako. Tapos yung mga katrabaho ko, talagang wala na akong problema sa kanila. Naintindihan ko sila, naintindihan nila ako. Pati yung mga commander ko, pag may gawain, katulad dito, kumusta na? Kakadaan lang ng commander namin. May gawain ka pala, sabi sa akin. Salamat kasi sabi ko doon, yung ang trabaho. Sabi ko, sir, pag Sunday po kasi day off ako. Sabi sa akin, akong bahala, akong gagawan para na, akong presidente. Kayang-kaya kong gawan ng paraan yung day off mo, sabi sa akin. Kaya parang ini-insist sa akin. Pero iba yung tibok ng puso ko. Talagang sabi ko, parang ayaw umalis dito kasi parang minahal ko na ito Sabi ko, hindi man ganun kalaki yung sahod. Pero yung puso ko nandito Kaya salamat kasi naliwanagan ako. Glory to God. Gawain natin talagang salamat sa Panginoon na ginamit yung asawa ko. Willingness of heart na sabi ko, kaya ko. Nung nakaluhod ako sa Panginoon, nung nasa church ako, nung sinasabi sa akin ni Lord, kaya mo ba 2:00? Sabi ko, yes Lord, yes. Iiyak pa ako, pero hindi ko pala kayang gampanan. Sabi nga, dinidesire mo lang. Pero yung willingness ko pala, ay hindi pala ganun pa ka-dedicated sa Panginoon. At glory to God, kasi inalaw niya na maintindihan at maunawaan ko. Yung revelation niya, huwag mo sayangin. Ang dami, simula kahapon pa po, talagang gumugulo yung isip ko. Sabi ko, Lord, parang ang hirap. Sabi ko, parang ang hirap naman ng pinapagawa mo sa akin. May trabaho ko, Lord, katulad niya. Sabi sa akin ni Lord, ibibigay ko sa iyo. Manalangin ka sa akin ng Salamat po at to God be all the glory sa mensahe na tumatak sa akin sa gabi nito. At salamat. Maraming salamat po, Panginoon. To God be all the glory. Back to you po, Sis Ruby. Amen po. Next, Selena, kayo na po. Amen. Praise God. Napatanong tuloy ako. Alam mo yung sabi doon yung pinakadiin-diinan ni Sister Mrs. yung willingness ng ating puso. Yan, tanong sa ating sarili na ito ba yung ginagawa natin sa araw-araw ay nagiging ritual na lang ba natin? Or sa pilitan ba sa puso natin dahil wala tayong gagawin? Yung parang pinag-ano. Kaya napatanong ako sa sarili ko na Lord, siya sa atin mong puso ko. Ito ba yung ginagawa ko, yung may willingness kasi ako. Lagi ko yung nababanggit dito ba, willingness na makasunod at humbleness sa sarili. No? Parang,
dinidiin talaga kanina yung yung puso natin kung nakakasunod. Kaya sabi ko, Lord, siya sa atin mo ang puso ko, kung itong puso ko ay tunay at malinis, na may willingness na makasunod sa iyo sa gusto mong ipagawa. Kasi lagi nga natin pinapanalangin na, Lord, gamitin mo ako sa ubasan mo, na ikaw, Lord, ang aking puno, ako lang ang maging sanga. Ito ba? Kung totoo, at totoo ba yon? Kasi tunay yan na transparent ang Panginoon. Batigniin na sa puso't isipan natin kung masusunod nga ba natin ang binubuka ng ating bibig. Tunay ba? Tunay yon na ang puso ba natin at ang mga paa natin ay humahakbang. Katulad ng sinasabi ni Sister Meds, yung pagbigay, piso mula sa puso. Parang may nagtanong kanina sa akin, may naligaw daw sa kanya na 200 pesos. Nagtatanong kung sino ang nagbigay nun at pagpalain ng Panginoon. Parang may nararamdaman ako na kung sino na ang nagbigay nun. Alam mo yun, yung sa simpleng mga ginagawa natin, batid ng Panginoon. At alam niya sa puso niya natin, alam niya ang puso natin kung totoo ba yung pagbigay natin. Kung bukas ba ang puso natin, ito'y ba'y sa pilitan na ay kawawa naman talaga. Yun ay bigyan ko na lang kasi wala na siya talagang makain. Kung magkaiba kasi yung willingness ng puso at yung sa pilatan lang sa sarili na gagawin mo, yung against yung puso mo. Magkaiba kasi yon. Kaya tunay yan na sa maliit na bagay, magsimula tayo na hindi tayo perpekto, hindi lahat ng ng Panginoon ay nasusunod natin. Pero yung na humakbang tayo na magkaroon ng bukas at iduluhod natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng humbleness sa sarili natin na makasunod na, Lord, ikaw na pong bahala sa akin kung paano ako sumunod. At ikaw rin naman ang magsusupply naman ng pangbigay ko sa kanila kasi wala naman talaga akong maibigay kung hindi nagmula rin yun sa iyo. At taniman mo nga itong aking puso. Yun yung akin din minsan inaano sa Panginoon na tunay yan na magpasiyasa tayo. So sabay na paano tayo, Lord, siyasa atin mo naman yung puso ko. Na paano ako, napatanga ko. Lord, siyasa atin mo yung puso ko. Kung ito ba yung ginagawa ko ay hindi sa pilitan or ito'y willingness na po ba talaga ng puso ko. Thank you, Lord, at a reminder sa ating lahat na ito'y nabuksan at yun nga, ang piso mula sa puso para sa gawain, para sa lahat ng ginagawa natin, mga hindi nakikita, kahit na behind the scene, hindi tayo nakikita, wala tayo sa church, wala tayo sa gawain, marami tayong mga dinidesire at lagi lang natin ilog sa Panginoon. Yun lang, glory to God. God bless us. Praise God po sa buhay mo, Nanay Silina at ni Brother Fred sa inyong mga insight. Ngayon po, dumako po tayo kay Sis Ann. Amen. Hi, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sis Meds. Lahat naman tayo. Ay, talagang tinamaan at hinalukal ang aking puso. Madami kong take away. Thank you, Lord. At talagang alam mo yun na habang nagsasalita si Sis Meds, naalala ko lahat ng mga nangyari. At talagang alam mo yun, iba pala yung desire at willingness. Salamat sa Diyos at naluwa natin. Kasi 2 years ago, isa-isa ako nag-share sa aking mga kamag-anak kahit sa Pilipinas, yung gospel. At talagang, syempre pag nag-share tayo ng gospel, happy tayo, di ba? At talagang tunay na, alam mo yun, nandoon yung joy sa puso mo. At talagang nagkaroon ako ng isang disciple at yung pamangkin ko. At talagang dahil na love ko na mag-share talaga sa, i-share sa kanya yung lahat tungkol kay Jesus. At talagang yun. Halos siguro minsan 3 beses sa isang linggo. Yung alam mo, iba yung pakiramdam, di ba? Pag nag-share ka, may joy ka talaga. At talagang, alam mo yun, siguro umabot ng mga 3 months ata yun. So, ang nangyari, ganun. Pero may mga nakikitaan ako na hindi okay. Parang hindi nakikinig, yung mga ganun, may mga nakikita ko. Pero hindi ko siya pinansin kasi happy ako doon sa ginagawa ko. At pinagpipray na talagang, alam mo yun, na magrema sa puso niya yung lahat ng
mga sinasabi ko. At hanggang sa huli, na alam mo yun, na parang unti-unti, na parang bumibigat yung puso ko. Yung parang ang dami niyang nakikita mo na hindi nakikinig, tapos nandoon yung may mga problema siya na parang dala mo, alam mo yun, na talagang hanggang sa bumagsak ako. Desire ko lang pala yun. Ay, Lord, desire ko lang pala na magawa yun. Hindi papalawilin yung heart ko. At talagang after nun, mga ilang buwan, talagang inano ko yung sabi ko, Lord, kasalanan ko ba yun? Hanggang sana itanong ko sa aking spiritual father na hindi ko naman daw kasalanan kasi kung talagang hindi naman talaga, yung parang yung tao, hindi naman siya willing na talagang kusa naman talagang mawawala yun. At salamat sa Diyos dahil meron na naliwanagan ako. At talagang inayos ako ng Lord after nun. Na talagang hindi pa pala ako willing. Kasi minsan yung madaling sabihin na willing ka eh. Diba? Tama yung sabi ni Sis Smith. Pero pag yung puso mo, at talagang sinabi mong willing ka, nandoon yung pagmamahal. Yung hindi ka nagreklamo, yung kahit nahihirapan ka, yung pagsunod mo sa Panginoon may pag-ibig kasi minamahal mo siya, sumusunod ka dahil may pagmamahal ka sa Kanya. Na kahit nahihirapan ka, susunod ka. Diba? At sakto, lahat ng mga sinabi ni Sis Smith is talagang tumag ko sa puso. Hinalukay nga yung puso ko eh. Tama nga naman na hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon ng tunay pag komportable ka sa buhay. Tama nga yun na hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon pag may pera ka. Kasi nandoon iiral yung pride mo. Minsan may maririnig ka ng mga salita na parang, alam mo yung magtatanong ka na nandoon yung pride. At talagang tunay na minsan kailangan natin dumaan sa sitwasyon na mahirap para ma-realize natin na hindi mo pala kaya na na yung mo yun na kailangan mo na mawala yung mga bagay sa paligid mo para matutunan mo kung paano magkaroon ng willing heart, yung tunay na may pag-ibig na naglilingkod na hindi ka nagre-reklamo. Kasi di ba pag naglilingkod ka kung gusto mo, halimbawa sa trabaho, di ba? Hindi ka nagre-reklamo kasi kailangan mo yung pera, kailangan mo yung sahod mo, di ba? Kahit napagalitan ka kasi hindi ka nagre-reklamo dahil kailangan mo yung trabaho, kailangan mo yung pera. Di ba? Parang katulad sa Panginoon, di ba? Binibigay ng Panginoon lahat ng mga kailangan mo. Nagtitiwala ka, nahihirapan ka, kaya nga sabi niya sa Smith, di ba? Doon ko rin natutunan yun. Wag ka magtanong tungkol doon sa nakalimutan ko na mamaya na. So yun na talagang tunay na pag nahihirapan ka na pag meron ka is na hindi ka tunay na nakakapaglingkod sa Panginoon. Minsan na kailangan pang maranasan natin na mawala ng pera. Kasi sino ba yung tutulong sa atin, di ba? Ang Panginoon. Nagtitiwala ka na, Lord, piso na lang yung pera ko sa wallet. Pero dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat, magtitiwala ako at bibigyan mo ko ng budget. Yung alam mo, every time na sinasabi mo yung araw-araw, nagtitiwala ko kasi nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng katugunan yung panalangin mo. At dahil dun sa nararamdaman mo, sa mga experience mo, nagkakaroon ka ng pag-ibig, unti-unting nagkakaroon ka ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. Na hindi mo lahat kaya. Na every time, tama nga naman na, pag may pera ka, tsaka ka na ako magbibigay. At totoo yun. Di ba, pag may sobra kang pera, lalo na may halimbawa, may negosyo ka, may maganda kang trabaho, bakit nahihirapan ka magbigay sa church? Nahihirapan ka tumulong minsan. Totoo yun at na-experience ko yun. Kaya minsan talagang yun, sabi niya, doon susubok na pag walang-wala ka. Yung kulang ka sa budget, pero gusto mong maglingkod sa Panginoon. Minamahal mo yung Panginoon kasi gusto mong sumunod. Na kahit iisipin mo, Lord, paano kaya yung pambayad ko sa mga utang?
Diba? Sasabihin mo yun. Tapos, abay, may magsasabi sa iyo na ganito. Pero gusto kong sumunod, Lord eh. Ikaw na ang bahala. Yung parang mahirap talaga yun. Kasi, alam mo yun, yung desire ng flesh mo, doon kumpara sa kung paano mo mapapatunayan na naglilingkod ka sa Panginoon na hindi ka nagre-reklamo. Di ba? At talagang pagmahal mo ang Panginoon, susunod ka. Susunod ka talaga at talagang hindi mo namamalayan. Kailangan hakbangan mo. Kailangan mo talaga siyang hakbangan. Kasi once na dinedma mo yun, hindi mo mapapatunayan na mahal mo pala hindi mo mapapatunayan na mahal mo ang Lord. Kasi nga doon na eh. Yung paglilingkod, hindi nagre-reklamo. Kusang ibinibigay yung paglilingkod, yun nga. At nakalimutan ko yung kanina. Nakalimutan ko yung kanina. Ayun, salamat sa Panginoon at naway, yun nga, huwag lang tayo mag-focus doon sa nahihirapan tayo. Siya sa atin, nagpipray din ako kahapon sa kanina. Sabi ko, Lord, ihanda mo yung puso ko. Kasi tayo naman, hindi naman lagi tayo makikinig lang. Hanggang dito lang tayo nakikinig. At na-realize ko na akala ko hanggang dito lang din ako na makikinig. Alam mo yun, balang araw, isa-isa tayong inaayos tayo ng Panginoon. Balang araw is, alam mo yun, magkakaroon tayo ng mga obligasyon. Kasi sa totoo lang, yung pagiging leader, mahirap kasi 'di ba? Dati may nag-offer sa akin pero ang mindset ko ayoko ng stress. Ayoko ng responsibility pero tinuturuan tayo ng Panginoon, 'di ba? Hinuhubog yung puso natin kung paano yung puso natin magkaroon ng willing heart. At yung pagkakaroon ng willing heart mo is, alam mo yun, unti-unti mo palang natutunan na kahit na dalhin ka yung magkaroon, yung ka ng maging leader. Hindi yung title lang hinahanap mo eh. Yung gusto mo yung paano ka makapaglingkod sa Panginoon. Kasi hindi habang buhay, nakikinig lang tayo. Hindi habang buhay is alam mo yung ganito lang tayo. Kundi gagamitin din tayo. Balang araw ng Panginoon kung paano yung base doon sa kalooban niya, diba? Kaya talagang patuloy tayo magpasaayo. Sabi ko, Lord, ayusin mo yung puso ko. Na once na dumating yung mga tao na ipapadala mo, yung i-disciple. Kasi bawat isa sa atin, mayroon tayong i-disciple. Pero alam mo yun, kailangan pag-pray natin, ready yung puso natin. Hindi lang natin sinabi na gusto natin, kundi gusto natin dahil may pag-ibig tayo sa Panginoon na tunay na naglilingkod at hindi nagre-reklamo. Yung true submission, yung surrender talaga sa Panginoon. Kasi madaling sabihin na willing yung heart mo. Pero yung once na yung responsibility, mahirap. Pero sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Diba? Sino ba yung Diyos na tunay na dapat paglingkuran? Kaya, yun, ihanda lang natin yung puso natin. Lagi tayong humiling sa Panginoon na laging ihanda. Yung magkaroon ng servant heart, willing heart, kasi hindi madali yung alam mo yun, yung mga susunod na pangyayari, yung mga nais ng Diyos sa atin para ipagawa niya sa atin. Kaya, ayun, yun lang po siguro, nakalimutan ko ng isa. Thank you, Lord. Salamat po, Sis Meds. Glory to God. Amen po. Praise God sa buhay mo, Sis Ann. Talagang totoo. Totoo yung mga sinabi mo, po. Kahit ako po, ay talagang tinamaan din. At dumako na po tayo kay Sis Beb sa kanyang insights. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Totoo po yun yung willing heart. Alam niyo, minsan, marami pong nagtatanong sa akin, ba't mo ginagawa yun? Tinatanong ko din yung sarili ko, bakit ko ba ginagawa to? Totoo yan yung sinabi ni ate na yung pag-surrender sa Lord kasi
Hindi yung panahon na okay yung buhay mo. Ang dali kasi magbigay pag okay ka eh. Pero paano pag ganun na sitwasyon kay Ate Ann na, di ba, lahat tayo dumadaan sa sitwasyon na hindi lang tayo nagsasabi. Paano kung Nawala po ba si Sis Bebs? Oo, nawala. Akala ko nga ako ang nawala eh. Wala po. Sis Bebs, wala ka pong ano. Sige, mamaya po, Sister Beb, i-continues natin. Ako po muna sisingit. Okay lang po ba? Amen po. Praise the Lord. Ayan, naririnig niyo po, mga kapatid. Ito. Ayan, nalaglag po siguro, Sister Beb, baka nagdadrive yan. Ayan, napakalalim po itong ating topic na ito, no, tungkol sa, sa willingness or sabi pagpayag. Ano po, doon po sa Matthew 16:24 at Marcos 8:34 hanggang dun sa Lucas 9:23, iisa po doon yung sinabi ni Jesus, ang sabi niya po doon is, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So napakalalim po nung ibinabang mensahe ng Panginoon sa buhay ng ating Sister Med, no? At alam ko na ito ay ramdam na ramdam ko habang nagsasalitang ating kapatid na talagang siya ay dumanas na doon sa ganoong sitwasyon, no? Yung pagpayag. At alam ko rin po na bawat isa sa atin ay dumating na or nakaranas na ng ganitong sitwasyon. No po? At hanggang ngayon, tayong lahat, sabi nga may pinagdadaanan. Pero iisa po yung ating dito nakita na talagang kung atin po talagang susundin ay yung willingness na naggagaling sa ating Panginoon ay talagang mabigat, malalim, sabi nga. Dahil doon pa lamang po sa sinabi niya doon na kung nais natin, sabi nga na sumunod, itakwil. Ay pagka po sinabing itakwil, hindi lang po ito basta sabi nga iwan or ilaglag, kundi pag sinabing itakwil, medyo malalim po no, na parang maiisip mo talaga wala kang ititira sa sarili mo. Talagang itatakwil mo na yung pagkatao mo. Hindi po ba sa isang pamilya kapag sabi nga ay may lumalabas na isang black sheep sa isang pamilya, sabi nga so pagka nagalit ang isang kapamilya o member ng pamilya doon sa kapamilya na iyon o member ng pamilya ay talagang itinatakwil na, no? Hindi na siya kinikilala. So ganun po pala tayo kapag willing tayo na sumunod sa ating Panginoon. So kung tayo pong lahat dito ngayon ay sabi nga ay willing na sumunod sa ating Panginoon, ibig sabihin po pala tayo tayo po ay handang itakwil or tinatakwil na natin yung ating mga sarili, yung ating mga totoong pagkatao. No po, mahirap po ito mga kapatid. Kasi katulad ko na lang po, no? Pwedeng sinabi ko na willing naman ako sumunod. Pero andito nga ako sa test, sa trials, no? Pero umiiral yung aking pagkatao, yung aking totoong ako.
'di ba? Yung pag-aangal-angal ko, pagrereklamo, murmuring, alam niyo po 'yon. So, masasabi ko ba na itinakwil ko ang sarili ko? Hindi pa po, mga kapatid. So, mahirap pong sabihin yung salitang willing ako. Ano po, dahil baka hindi nga tayo handa. No, kaya sobra po akong natamaan dito sa mensaheng ito. Dahil sabi ko, ang dami ko pala, Panginoon, na dapat pa talagang ilaglag sa sarili ko, na dapat ko pa pala talagang tanggalin yun sa pagkatao ko. Hindi pala yun nakakalubog sa'yo. Katulad na lang po, mga kapatid, ng yung halimbawa may kausap kang tao, then yung taong iyon ay sabi nga ay kahit paano natulungan ka o kaya um, dumating dun sa point na may kailangan ninyong pag-usapan. Ngayon, naiirita tayo, bigla tayong nataas ang boses. Kumbaga, hindi na natin makaya yung ganong sitwasyon hanggang sa nairal na yung ating pagkatao, yung ating sarili. So, ibig sabihin po talaga, mga kapatid, hindi pa rin talaga totoong willing tayo. Di po ba? Nandoon pa yung pag-ano natin, yung paggamit natin doon sa tayo, yung sariling atin. Kasi kung sumunod tayo sa Panginoon, ang Panginoon buong-buo niyang ibinigay ang buhay niya di ba po? Hanggang sa siya'y namatay sa krus. Amen? Na wala naman talaga siyang pagkakasala. Amen? At tayo talaga, yung kasalanan naman talaga natin, ang dinala ng Panginoon. Tapos ito tayo ngayon, sabi nga, nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Di po ba? Pero pagdating na doon sa mga nagiging usapin na yung naging desisyon natin, mga kapatid, ando na, kailangan ipanalo pa rin natin yung katwiran po natin. Na kahit alam naman natin na yung kausap natin ay talagang kulang pa rin. Lalo na kung walang pagkakakilala ito sa Panginoon. Tapos igigiit natin yung sariling katwiran natin. Mga kapatid, hindi po natin sila talaga masisisi. Talagang sarili pa rin po natin, mga kapatid, ang tuturuan natin kapag tayo nandun na sa sitwasyon na yun. So mahirap po, mga kapatid. Amen? So yun po yung sabi ko, grabe ang mensahe ng Panginoon. Talaga pong kung tayo ay nananalangin na sabi nga ay ilagay tayo ng Panginoon sa katwiran niya, ay ilalagay talaga tayo ng Panginoon sa katwiran niya sa pamamagitan ng mga ganito. Akala natin po simple lang, pero ito na po yun Tinutugon na po tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin kung saan inilalagay niya talaga tayo sa kanyang katwiran. Kaya lang, ang pangit po sa atin, hindi natin talaga maitakwil yung ating sarili. Pinapairal pa rin natin yung ating mga katuwiran, di po ba? Sinabi na ng Panginoon, magpakumbaba ka, aminin mo, tanggapin mo na ikaw ay talagang nagkasala. Wala kang mapapala dyan sa taong yan. Wala yang magandang mabibitawang salita sa iyo. Sasaktan at sasaktan ka niyan. Kasi bakit? Wala naman yan sa presensya ko. Ikaw, lagi kang nasa presensya ko. Hindi, ang presensya ko ay hindi para labanan yung mga taong yan. Amen? So yun po, mga kapatid, ang tutunan ko sa mensaheng ito at mas marami pa, mga kapatid, kaya lang mahaba. Amen? So purihin po ang Diyos at salamat sa buhay mo po, Sister Meds. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God po sa buhay mo, Nanay Andrea. Paano po kaya si Sis Beb na wala na? Meron pa po bang mag-i-insight? Meron pa po ba? Nawala po kasi si Sis Beb Baka po nawalan siya ng signal. Kung wala na po, pwede na po siguro tayong dumako sa ating closing song. Sa buhay ni Nanay Selena po. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad at aming pagbulay-bulayan, Panginoon, ang willingness ng aming puso, Lord God. Tayo aawit sa Panginoon. Wala na ba talaga? Nakbeb, nahulog. Pero nandiyan nakataas yung kamay. Ayan. Awit tayo sa Panginoon.
Ulit lang ah. Saglit tubig. Thank you, Lord. Malalim ang mga ibig sabihin ng mga salitang binigay ng Panginoon sa atin ngayon. Sa araw na to ay palalim ng palalim. Yan, tayo magpasalamat sa Panginoon. Give thanks with